Ang talagang the intention is takutin ng mga tao doon, sa tingin ko lang, para itong si Pastor Quiboloy mapuwersang sumuko para mailigtas niya yung kanyang sinasakupan. Yun ang, sa tingin ko, yun ang tsorya nila. Pag pre-nation natin yung mga followers, pwede na sumuko. Yun ang dahilan kung ba't ayaw niyang sumuko. At kung sumuko man siya, naku, delikado kasi na trial by publicity na siya. Guilty na siya as far as the perception is concerned. Kaya sabi niya, wala akong kalaban-laban dito. Wala pang demanda sa akin, guilty na ako. Ba't pa ako susuko? Attorney Sal, please enlighten us with what's happening sa Kingdom of Jesus Christ and with Pastor Quiboloy. Well, to the question why Quiboloy is not surrendering and subjecting himself to the jurisdiction ng hukuman, dalawang dahilan. Number one, takot siya na siya ay kidnapin ng mga authorities na Amerikano at dalhin siya sa isang lugar para siya ay patayin. Kasi merong policy dun sa Amerika na pag most wanted ka, pag hindi ka madala sa extradition, hindi ka mahuli sa kanilang pamamaraan, ang pamamaraan nila, dudukutin ka nila at ililigpit ka nila. That's one. Yan ang talagang kinakatakutan ni Pastor. Pangalawa, yung mga kaso niya rito sa Pilipinas, puro walang basihan. Talagang hindi, dinimanda lang. Sinisiraan lamang siya ng mga disgruntled members ng KOJC. Yung mga kasong human trafficking, sexual offense, mga physical injuries, kung ano-ano pa. You know, pinahil sa Davao, na-dismiss na ng piskal. Mga 4 na taon na nakakalipas. Pero yung mga complainants, nag-appeal sa DOJ. Nakatenga naman sa DOJ. Nung nagkaroon na ng alitan ng grupo ng Duterte at ng Marcos na pinasimula ni Martin Romualdez, nadamay na si Pastor Apollo Quiboloy sapagkat siya'y malapit na kaibigan, kaalyado, and at the same time, yung kanyang religious organization na Kingdom of Jesus Christ ay napakalaking organisasyon, mga 7 milyon ang kanilang mga miyembro, at maganda, naging, kung baga, naging mayaman sa ari-arian, sa resources. Katunayan, meron silang TV network, may radio station all over the world. So, naging isang forum ng mga laban sa administrasyon. Not necessarily laban, kung hindi naging plataforma ng mga kritiko doon sa mga ginagawa ng administrasyon na labag sa batas, irregular, o maanomalya. At ang isa sa mga gumagamit ng plataforma ay si Presidente Duterte. Since nagkaroon na ng split yung unity team, kailangan gibayin mo na ang mga Duterte dahil ang target nila sa 2028 ay gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Kaya ngayon, itong si Pastor naging collateral damage, kaya kailangan iligpit mo rin ito, makulong mo ito para mapilayan. Kaya ngayon inaatake nila ang Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest, legal. Pero ang problema, ang pamamaraan, the way it is being implemented, is against the law. Kaya sinalakay nila kahit na pinapapasok naman sila. Kasi hindi pa pwede mong sirain ng mga gamit, ang gate, ang pinto. Kung pinapapasok ka naman, kung hindi pumayag, that's the time you have the authority, the right to break in. Pero hindi naman nung nangyari yan. Pero tinutuloy pa rin nila. Napapahiya na nga sila dahil ilang beses silang pumunta ron, hindi nila mahuli si Pastor. Kaya paulit-ulit na pabalik-balik. At ang latest nga, itong
noong nakaraang 7 araw na. Pangulo na nga yun. Bukas 8 na. Pinasok na naman nila. At ang payo ko nga sa mga abogado noon, mag-file na kayo ng petition for writ of amparo. Kasi yung writ of amparo, yan o ay isang remedyo sa batas kung saan yung mga tao na naroroon ng banta sa kanilang buhay, kalayaan, seguridad at pati ari-arian ay maaaring dumulog sa hukuman upang magbigay ng writ of amparo. Isang proteksyon na hahadlangan under pain of penalty ang mga opisyal ng gobyerno, mga pulis kasama na ron, na huwag silang gumawa ng unlawful act or illegal na hakbangin na nagbibigay banta sa buhay, sa seguridad, sa kalayaan, sa ari-arian ng mga taong nagrereklamo. At ang hukuma naman, nagbigay. Ang problema, itong gobyerno ngayon, kinakatwiran nila na hindi naman nakikipagdigmaan yung arrest warrant nila at doon sa writ of amparo. Kasi yung arrest warrant, pwede nilang ipatupad pa rin yun. Ang problema doon sa argumentong yun, yung amparo, kaya inilabas yun dahil nga may mga nilabag silang batas na nagbigay banta, threat, doon sa mga nagrereklamo. At yung presensya nila, dahil may ginawa silang mga mali, sakop na yun doon sa order. Pero ayaw nila, pinagpipilitan pala nila. At ang presidente naman natin, mukhang hindi siya nabibigyan ng tunay na nangyayari doon. Hindi niya nga alam na armado pala yung mga tao doon. Sabi niya, walang armadong pumasok na pulis. Wala daw tear gas. Pero nakita ng lahat. Mukhang siya lang hindi nakakalam. And siguro, hindi talaga sinabi sa kanya. O kaya, ang nangyayari ngayon, kahit na mayroong order, tuloy pa rin sila doon. Ang talagang the intention is takutin ng mga tao doon. Sa tingin ko lang, para itong si Pastor Kibuloy mapuwersang sumuko para mailigtas niya yung kanyang sinasakupan. Yun ang, sa tingin ko, yun ang tsorya nila. Pag pre-nation natin yung mga followers, pwede na sumuko. Yun naman dahilan kung ba't ayaw niyang sumuko. At kung sumuko man siya, naku, delikado kasi na trial by publicity na siya. Guilty na siya as far as the perception is concerned. Kaya sabi niya, wala akong kalaban-laban nito. Wala pang demanda sa akin, guilty na ako. Ba't pa ako susuko?